sobrang ano lang, tagal. Pero ayan, as you can see here, ito na yung lumabas, list disk. Tapos susunod natin is clean. Okay? Ano yun natin? Ulitin natin. List disk, clean, or wait, select disk 1. Select disk 1, tapos clean, tapos hold on. Select disk 1, create partition. Gagawa lang tayo ng partition, primary, and then next is pa-format natin. So format fs equals ntfs quick. Tayin lang natin, siglit lang yan. And then ang next is assign natin yung partition na ginawa natin ngayon. So assign letter equals d, letter equals d. So ayan, tapos na. Pwede na tayo diretso dito. Capture natin yung volume C, which is kung nasaan yung Windows XP natin. So lagay lang natin dito XP. So next, ito, upload image. Ay wait, no, huwag pala XP. Install. Yung magiging install.wim natin. So ayan, sa browser location, lagay natin sa disk D. Kasi nga ang gagawin natin is ano nga natin, yung install nito, gawin muna natin install.wim. Yung install is i-copy natin, ilalagay natin dun yun sa sa my other install things natin dito. Sa install images dito. Yan. Sa install images diyan natin ilalagay ito. Baling gagawin, kukunin lang natin yung hard drive na yung disk D, and then ilalagay natin dun. Kasi nga mahirap gumawa, hindi pa nagkakaroon ng WIM file, yung ISO file ng Windows XP. Kaya ang ginagawa is sinisisprep muna siya, or like ginagawa itong process na to. So ito, server name, kunin lang natin yan galing sa server, which is ito nga. Tingnan natin sa server manager. Tingnan natin yung names, yung full computer name. So ayan, side by side lang natin sila para mas madali. So ayan, win 0c 2i9 3nh njrh.benitez.psit.org. Connect. First connect lang. Hold on. So ayan, pinapasign in tayo sa domain natin, which is of course kailangan natin ng domain name muna, then administrator account yung gamitin natin, then the password is of course alwin1234. That's okay. And then image group name, so lagay muna natin siya dito sa Windows 7 WDS. That won't matter anymore. Wait, or tingnan, hindi, wag yan, wag natin yan dyan nilagay. Paano to? Gawa muna tayo ng separate na group. Gawa tayo ng separate na image group dito. So kasi hindi natin pwede ito ma-delete. Pag na-delete natin yan, so das tayo. Add image group WinXP. Gawan natin kasi yan, para hindi delegads. Yan, tingnan natin kung ano. Paano ito? Back natin, baka mag-reset no? So hindi pa din, connect na natin ulit. Ayan, WinXP. Next, then yan, nagka-capture na yung image. So pagkatapos nito, makukuha na natin yung install.wim dun sa local device natin, dun sa local disk. Yan. So hintayin lang natin hanggang sa matapos to. So now it's actually finished. Now we don't have any use for this Windows XP, so it's just gonna restart now, but we don't really need it now. So let's close it up, since what we need is actually already in the drive, in its hard drive, which is in here. So let's just eject this. Let's remove this attachment.
And remember the name. So it has the sysprep hard drive. And ang gagawin lang natin, diyan pa din. Wait, mali ako na pinindot. So ang gagawin lang natin, lalagay lang natin to dun sa main server natin. Yan. Okay. And then pwede na natin to i-delete. So you can see. Then punta tayo dito, i-shutdown lang muna natin. Hold on. Shutdown muna natin to. Press okay. And then i-add natin yung hard disk. So storage, add tayo ng hard disk. Tayo dito sa pinakailalim. Ito, hard drive. As you can see, meron 600 MB na dyan. Andyan na yung image file. So on lang natin. Kailangan mag-free up tayo ng So ito na. Pag tumingin tayo sa computer, hold on. As you can see here, andito na yung install.wim. So ilagay na natin siya sa disk C. Oops, wait, not there. Ito sa disk C. Yan, lagyan natin sa disk C. Nakopya na. X natin to. X ulit. 2. Tapos punta tayo ulit ng WDS. Yan. Punta tayo dito. Expand. Punta tayo sa install images. Ito. Delete muna natin to. And then mag-add tayo ng install image, which is yung kanina. So local disk C, hanapin natin yung install.wim, pero i-rename natin siya xp install. Wait, yan, xp install.wim. Yun, open, click next, and then pagkatapos nito, pwede na tayo gumawa ng natin. Wait. Pwede na tayong gumawa ng another file. Kunyari, Windows XP 64-bit. Kailangan 64 So, ayan. Windows XP 64. Wala na tayong idadagdag. Then, sa settings. Wala tayo settings niyan. Yung base memory, tataasan natin ng konti. 48. Network, tataas lang natin ulit. Katulad lang sa yung sa earlier this video na Windows 7 installation. So ayan, wala tayong dadagdag. Of course, connect tayo by internal network on mail network. So ayan. Okay. Network na. Start na. Then be ready to press F12 again. Kailangan nakabukas yung server ninyo kasi nga kung nakasarado yung server, hindi natin makukuha yung files na pang-install dito. So, mapapansin din pala dito kapag nabuksan na natin yung bootloader, hindi mo makikita yung Windows XP na nakaseparate, hindi katulad dun. Nasa loob siya ng Windows 7 na installation. Pag tinignan natin later, mas maintindihan ninyo yung sinasabi ko. So ayan, nagbukas na. Ito, be ready to press F12. Tapos, hindi tayo sa XP or XP Capture, dito tayo sa Windows Setup 64 na nakalagay dun sa may ito. Next. Of course, login tayo. Benitez/administrator Alvin at 1234. Ayan, may install dito. Yung install na to, ito yung XP. Yan. So, next.
Ito lang din yung usual na pag-install. So, as you can see, tapos na yung installation nun. So, hindi na tayo babalik dyan. Katulad lang din dun sa may Windows 7, exit lang tayo dito. Yan. Kasi nasa hard disk na yung, wait, di kita yung camera ko. Yan. Kasi nasa hard disk na yung ISO. So, ayan, pag tinignan natin dito, or yung installation pala, hindi ISO. So, ayan, wag na natin siya i-boot from network. Yan, i-hard disk lang. Taas natin yung hard disk. Okay. And then, once this boots up, testing natin ulit. Yan, okay lang kahit nakasarado na to kasi nasa hard disk na yung Windows XP natin. Pero tignan natin kung ano mangyayari. So, ayan. Then, ang makikita natin dito is ayan. Windows XP x64 edition. Of course. Kasi nandito na yung ISO file. And then, yan. Yan. Nakikita na lang yung setup ng Windows XP. Then, ayun lang. And, pag tinapos mo to, yung usual na installation lang yung gagawin mo, of course. Kasi, ayan. Ayan, next. Accept. Next. Or wait. Alvin. Or end user pala. End user. Yung product key, may product key ba ako dito? Pero ayun na nga, pag finalo mo lang tong installation na to, of course makakuha mo na kagad yung Windows XP. So that is WDS and how it works and how to set up guest OS and based on DHCP scopes. So that is all for this video. Thank you for watching and goodbye.